Ate Inyo Anlu, masyado bang malupit si Reyna ng Langit? Isang beses lang sa isang taon pinapayagan siyang magkita ni na Coward at Weaver Girl. Ayoko talagang makakita ng naghihirap sa pag-ibig. Isang araw sa langit, isang taon sa lupa. Araw-araw nakikita ni Weaver Girl ang nobyo niya. Ang talagang naghihirap ay yung nasa lupa. Si Coward na isang bises lang sa isang taon, nakikita ang asawa niya. Kaya pala inaapi ni Reyna ng Langit si Coward kasi mabait ito. Wow, Kuya Ugang, sayang naman yung mga muscles mo, wala kang mabubuhat na misis. At Chang'i, araw-araw kumakain ng 5-nut mooncake. Kulang lang ng tagapagbigay ng tubig. Bagay na bagay. Kailangan kong i-lock ang couple na to. Lakas ng red string, sige. Tumigil ka, batang babae. Hey Nako, Tong Batang tu, gusto Montag na namang makomplain ako? Kung itatali mo silang dalawa, bukas. Bubugawin ni Haoyi ang huling araw para sakin. Alis. Kung ganyan ka kasipag, pumunta ka na lang sa mundo para pataasin ang birth rate at iligtas ang aking matchmaker temple. Ang pamilya Yue ay kilalang mayamang angkan sa South City. Ngayong bumalik ka na, kailangan mong mag-ingat sa mga sinasabi at ginagawa mo. Huwag mong ipahiya ang pamilya Yue. Pamilya Yu, saan ba ako dinala ng matandang to? Ang orihinal na katawan, si Yuki, ang nawawalang tunay na anak ng mayamang pamilyang Yu. Pero nang may pasok sa pamilya, hindi lang siya pinansin. Pinatay pa siya ng mapagplano at inggit na si Yu Weiwei. Anong kinukutkot mo diyan? Zivaivai ang. Kapatid mong iba ang ina. Mahal na mahal namin siya. Ikaf, pag uwi, makisama kang mabuti sa kanya. Opo, pa. Ang saklap naman ng buhay ko. Nawala noong bata, maagang namatay ang nanay. Dapat ako, ang prinsesang minamahal. Pero naagaw ang pwesto ko. Hindi lang ako naghirap sa orphanage. Nang mahigit 10 taon, ngayon. Kailangan ko pang mag-ingat at tumingin sa mukha ng iba. Hay, mukhang. Ito na talaga ang kapalaran ko. Ahem, huwag kang mag-alala, nasa bahay ka na. Hindi ka namin pababayaan. Dapat kong sabihin ang ganda-ganda ko. Lahat yan galing sa'yo, pa. Kahit middle age ka na. Ang galing mo sa charm, lalo na. Kapag nakasuit ka, parang walking heartthrob for titas. Kaya pala, kahit hiwalay na sa stepmom ko sa pangalan, naging top live streamer ka pa rin. "50 years old, tamang edad para magsumikap. Kaya mo yan, pa. Naniniwala ako sa'yo." Ikaf, Hala, tika. kanina, hindi naman siya nagsalita. Ang narinig ko, ang puso niya ang nagsasalita. Ete, sa wakas nakauwi ka na. Ang tagal mo nawala. Siguradong napakahirap ng pinagdaanan mo. Nagpapanggap pa kayo. 5 taon na ninyo akong alam kung nasaan. Kung talagang nagmamalasakit kayo, matagal na sana ninyo akong sinundo. Ngayon pa kayo susundo. Dahil lang ba may malubhang sakit si kuya? Gusto ninyo ako magbigay ng atay para sa kanya? Ano ang sinasabi Montag? Alam ninyo kung nasaan siya? Tatay, ano pong sinasabi ninyo? Noong 1 linggo lang namin nalaman. Sa tulong ng private investigator namin nahanap si Ed. Oo nga, tatay. Yung private investigator, kayo pa ang nagrekomenda sa amin. Nakalimutan ninyo? Paano niya nalaman na may sakit ako at kailangan ng transplant? At yung sinabi niya kanina, hindi naman siya nagsalita. Bakit namin narinig? Ete, pagod ka na sa biye. May inihanda akong kwarto para sa iyo. Samahan kita tingnan ang kwarto. Parang pusa na nagbibigay ng regalo sa daga, may masamang balak. Yung storage room sa 2nd floor, ano ang maganda doon? Paano niya nalaman? Tara na. Ete, ito ang kwartong inihanda ko para sa iyo. Tatay, ang liit naman ng kwartong ito. At madilim pa. Gusto kong magpalit ng kwarto. Ete, nagrereklamo ka ba? Hindi maganda ang inihanda ko para sa iyo. Natatakot lang ako. Baka hindi ka sanay dahil ibang-iba sa dati mong tinitirhan. Yuki, kakauwi mo lang, nagrereklamo ka na. Ano ba? Mas maganda pa ba ang tinitirhan mo sa orphanage kaysa dito? Ako,
Wala na tayong ibang kwarto ngayon. Tiisin mo muna, pagkatapos, magdadagdag ako ng mga gamit. Huwag na. Kung wala ngang bakanting kwarto. Pwede bang magpalit ako ng kwarto? Gusto ko dito. Ete, iyon ang kwarto ko. Si Vivi ay laking prinsesa. Paano mo siya? Papatirahin sa ganoong kwarto? Dapat nga magpasalamat ka may matutulugan ka. Hinahamon mo pa ang gamit ni Vivi. Pero sa akin talaga ang kwartong ito. Pero ibang tao ang nakatira dito sa unang 2 taon. Tama na. Anong ibang tao? Anak din ako ni tatay. At saka, 12 taon nang nakatira si Vivi dito. Hindi mo pwedeng kunin dahil lang sa gusto mo. Pasensya na, nagiging pabigat ako sa pag-uwi ko. Anak ng pangalawang asawa ang nakatira sa malaking kwarto. Anak ng una ang nasa storage room. Pero ako ang tunay na kapatid nila. Baka, kulang pa ang hirap na dinanas ko kaya hindi ako karapat-dapat. Sa konting pagmamahal at pag-aaruga, 12 taon akong naghirap sa labas. Pagbalik ko, iba ang trato sa akin. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ng iba pag nalaman nila. Ano ang iisipin nila? Sige, kakabalik lang Yuki. Kailangan niya na magandang kapaligiran para magpagaling. Vivi, ibigay mo na ang kwarto mo sa ate mo. Ipapalinis ko ang 3rd floor, doon ka natitira. Papa, Papa, ito, Yuki, zates fit ka na ba? Kailangan bang paalisin si Vivi sa bahay na ito bago ka masyahan? Paalisin si Vivi sa bahay na ito bago masyahan. Itong second brother ko, kahit pareho kami ng ina. Bakit ang tanga-tanga? Baka nakalimutan na niya na ilang taon lang ang nakalipas. Siya pa ang top idol na magaling kumanta at sumayaw sa entablado. Ngayon, dahil kayo Vivi na palaging pinapakain siya ng junk food. Naging ganito na siya, humihingal na pag naglalakad ng ilang hakbang lang. Tapos ngayon, nagmamadali pa siyang maging bodyguard niya. second brother, huwag ka nang magalit. Kung gusto ni Ed, ibibigay ko na lang sa kanya. Salamat, Bunso. Papa, pakiusap sa loob ng 2 oras. Ipaalis mo na ang mga gamit ni Bunso. Nais mong magnakaw, ngunit ikaw ang nawalan. Ngayon, puputulin ko na ang mga pangarap mo. Dahil mamaya, gagamitin niya ang victim card. At sasabihin ako ang may kasalanan. Napakabait ni Vivi, ibinigay pa niya ang kwarto niya. Paano mangyayari ang sinasabi niya? Sech, ito na ang desisyon. Tama na, bumaba na tayo at kumain. Ete, hindi kita sinisisi sa kwarto. Mulan gayon. Isang pamilya na tayo. Dapat tayong magkasundo. Hala, yung sinabi niya kanina tungkol sa victim card ni Vivi. Ano ibig niyang sabihin? Kuya, naniniwala ka talaga? Nataaya ako ng 10 pack ng chips. Hindi kaya ni Vivi ang ganoong bagay. Tara na. Ete, matarik ang hagdan. Ingat ka. Salamat, Bunso. MM. Vivi. Ayos ka lang ba, Vivi? Ete, bakit mo ako itinulak? Ano? Totoo pala ang sinabi niya? Ete, bakit mo ako itinulak? Kaya niya talagang hulaan ang gagawin ni Vivi? Kung ganon, yung mga sinabi niya kanina, Aray, ang sakit. Bakit hindi pa sila nagagalit kay Yuki? Vivi, ikaw ba talaga ang... Kuya, first day pa lang ay Yuchi dito. Alam na niya ang maraming bagay. Hindi ka ba nagtataka? Pero, Naku, kuya. Kung hindi mo pa itutuloy ang pagtulong kay Bunso, baka gumaling na ang sugat niya. Vivi, tumayo ka. Totoo ang sinabi ni Yuki. Hindi nasaktan si Vivi. Shurchen, bumalik na ako. Shurchen, bumalik na ako. Bakit hindi ka nagpaalam ng maaga? Buntis ka ngayon. Dapat tinapunta ko ang driver para sunduin ka. Gusto ko lang bigyan kayo ng sorpresa. May regalo ako para sa inyo. Halika tingnan natin. Ito. Para kay Mingswan. Salamat, Para kay Mingseng. salamat, Para kay Vivi. Salamat, ma. Tingnan ninyo kung gusto ninyo. Gusto namin. Salamat, mama. Yuki. Ito ang iyong ina. Mama, Xiaoki, di IBA. Alam kong darating kan gayon. Espesyal na regalo para sa iyo. salamat, Mama. Ang stepmother na ito talagang sinunod ang stereotype. Nagbigay ng mamahaling bag at relo sa iba sa aking panyo. Ang salitang freebie ay halatang halata, para bang ayaw niyang hindi ko alam. Hindi ba niya ako gusto?
Ano bang sinasabi mo, Tak? Si Manchi ay palaging, Itinuring ang iyong kuya at pangalawa na pa ang sarili niya. Paano niya hindi ka gusto? Hindi lang ako ang hindi niya gusto, pati ikaw, tatay. Ang bata sa kanyang tiyan ay galing sa ibang lalaki. Kumpara sa iyo, tatay, na nasa kalagitnaan ng edad. Mas kaakit-akit pa rin ang binata. imposible. Labis ang pagmamahal ni Manchi sa akin. Wala siyang, Kahit isang lalaking kaibigan, paano hindi akin ang bata? ano bang sinasabi mo, Tak? Malalim ang relasyon namin ni Manchi. Ngayon ka pa dumating, nagkakalat ka ng sismis. Ano ba talaga ang balak mo? Tatay, ano ang sinasabi mo? Wala akong sinabi. Ikaf. Sige na, Hyochin. Kakabalik lang ni Xiaoqi. Baka may hindi pagkakaunawaan sa akin. Huwag na kayong mag-away. Xiaoqi, hindi mo ba gusto ang regalo? Ito ay pamilyar na kayamanan ng pamilya Yu. Marami kang pinagdaanan sa labas, ngayon lang nakabalik. Ibinigay ko ito sa iyo, anak. Ma, Ito ay mana pa kay Lola. Paano mo ito? ete, ang mamahaling bracelet na ito, dapat nasyahan ka na. Kuya, kakauwi lang ni ete, bigyan natin siya ng regalo bilang pasalubong. Vivi, ang bait-bait mo, Tak naman. Hindi naman kailangan ni Yueki. Napakamahal ng regalong ito. Ang tagal niya sa probinsya. Hindi karapat-dapat sa kanya ang heirloom. Kung ayaw ng lahat. Salamat nanay, ang bait-bait mo talaga sa akin simula pagkabata. Hindi pa ako nakakasuot ng alahas na ganito kamahal. Yuki, ang pulseras na ito, formalidad lang ni Mama. Paano mo naman natanggap ng totoo? Unang aw mo pa lang dito. Pinag-initan mo na agad ang mamahaling bagay. Ano ba talaga ang balak mo? Ang bait-bait mong anak, akala mo talaga ina mo siya. Kapag nalaman mo ang sakit mo sa atay ay dahil kinasumansi at anak niya. Napatuloy na nilalason ka, tingnan natin kung makakatawag ka pa. Ng nanay pagdating ng panahon. Ang sakit ka, oh. Ay dahil sa paglalason. Linawin mo ang sinasabi mo. Pasensya na kuya. Hindi ko alam na formalidad lang pala ni mama. Akala ko, gusto rin niya ako. Masyado akong nasayahan. Pero hindi pala. Nagkamali ako ng intindi. Kaya, ibabalik ko na lang itong pulseras. Tanggang bata, ang regalong ibinigay na, hindi na dapat bawiin. Kung ibinigay na sa iyo, suotin mo na lang ng maayos. Mukhang malapit nang lumamig ang pagkain. Kain na tayo. Siege, kein. Tara. Kain na tayo. Kiki, bisita kita. Kiki, bisita kita. Sino ito? Bisita pa ako. Xiaolai. Dumating ka na. Umupo ka. Tiyuhin Yu, balita ko bumalik na si Kiki ngayon. Dali-dali akong pumunta para bisitahin siya. Ha? Ito pala ang murang boyfriend ko. Kiki, hindi ba't napagkasunduan nating sabay tayong uwi ngayon? Bakit nauna ka nang umuwi? Xiaoqi, magkaibigan ang pamilya Zhao at ang pamilya natin. Mula pagkabata, namin nakita si Xiaoli na lumaki. Ngayon, kayong dalawa ang magkasama. Kampante na kami. Napakaganda ng itsura ni Xiaoli, 1 sa 1,000. Mukhang magiging magkamag-anak na ang pamilya natin at pamilya Zhao. Ang ganda ng sinabi mo. 5 taon na ang nakalipas, nahanap nila ang kinaroroonan ko. Si Sumansi, ganito lang ang ipapadala para ligawan ako. Para malulong ako sa pag-ibig at sa huli ay itakwil ng pamilya Yu. Ang isa pang linya ng pag-ibig ng nanay na ito, bakit nasa ulo ni Zauli? Palang pala, hindi lang si tatay ang may green hat, meron din ako. Ang bata sa tiyan ni nanay ngayon, ay anak pala ng boyfriend ko. Ano ang sinasabi Montag? Kadiri. Sa harap ni tatay, nagpapakita pa ng pagmamahalan, kaya pala itong babae. Nauna nang umuwi, pero ngayon lang talaga nakauwi. Dahil sa kalahati, kasama ang lalaki sa kotse. Ang marka sa katawan ng stepmother, napakalinaw nito. Halos hindi na matakpan ng kwelyo. Sabihin mo,
Sino ang gumawa ng marka? Maka? Anong maka? Ah, alam ka una. Ito ay mula sa guwasya noong nagpatingin ako sa TCM. Gwasha? Tatay, si nanay ay may chest tightness, tuwing Miraculous ay pumupunta sa Jishitang para sa therapy. Wow, kahit nagtataksil, hindi nagbabago ang mukha at ang isa ay mahusay umarte. Kaya pala si tatay pagkatapos mawala ang dalawang anak. Nawala rin ang ari-arian. Talagang magaling ang plano. Ano ang nangyayari? May problema sa bahay ngayon. Umuwi ka muna. At huwag na masyadong magkita dahil buntis si Auntie Sue. Hindi maginhawa, Uncle Yu, Uncle Yu. Dati, hindi kailanman nagdududa sa akin si Yushikyan, baka ito. Ang batang babae, nakakabalik lang. Honey, may lakad ako sa hapon kasama ang mga kaibigan ko. Sasama rin ako, tatay. Samahan ko muna si nanay mamasyal. Kayo na lang dito, kain kayo. Ay, nagmamadali, takot bang mabuko ang pag-arte? O nagmamadali makipagkita sa iba? Kawawa naman si tatay hanggang ngayon hindi pa alam na ang stepmother para siguradong makuha ang ari-arian. Araw-araw ay pinapainom siya ng gamot kaya sa huli, hindi na siya makakaanak. Tatay, kuya, ate, tapos na ako. Aakyat na ako para mag-ayos. Tatay. Sabi niya, binibigyan ka ni nanay ng. Tara, pumunta tayo sa kwarto ko. Gusto kong malaman kung totoo ang sinasabi niya. Tatay, hinanap ko na lahat ng lugar. Walang nakitang kakaiba. Sabi ko na nga ba, palaging maalaga sa akin si Manshi. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Kasalanan ni Yuki, nagkakalat ng sismis. Ano bang anak at pag-ibig para tayong mga tanga? Tatay, si Yuki, nasa labas siya na matagal na panahon. May mga tanong talaga sa isip ko. Ngayon bumalik na ako. Nagkakalat lang ng mga kasinungalingan, gusto guluhin ang pamilya. Kakabalik lang, pinag-away na agad tayo. Muntik na ako niloko. Hay! Tatay, kuya, ano to? Naghahanap ng kayamanan? Ikaw pa ang may ganang magsalita. Kung hindi dahil sa'yo, hindi naman gugulo ang kwarto natin. Anong sinabi ko? Ang mga sinabi ko ngayon. Isang kamay lang mabibilang. Sige, di na kita kakausapin. Kukuha ako ng tubig. Hay, nauna na si stepmom sa bote ng gamot. Anong silbi ng paghanap niya dito? Gusto niya ng ebidensya? Diretso na kayo sa clubhouse natin, si Sumansi at yung kasama niya. Nandoon na sa private room, nagkakagulo. Ang bilis talaga, paglabas diretso agad sa punto. Hay, Anong sinabi mo? Nasa cloud top si Mansi? ano? Tatay, wala akong sinabi. Huwag kang magkunwari, narinig ko. Tatay, hindi ganoon si Mama. Siguradong siya na naman ang may gawa. Oo, tatay, isang panig lang ang kwento ni Yuki. Hindi tayo dapat. Sunod-sunuran. Sige, pupuntahan ka muna. Sumama kayong dalawa, isama nyo rin si Yuki. Pagkatapos, kung wala namang nangyari, hindi kita patatawarin. Aray, aruy. Tara, Ano ba yan? Ikaw pa rin ang mas okay, kaysa sa matandang yun. Mas magaling ka. Pagkatapos ng ilang panahon, ang kayamanan ng pamilya Yu ay mapupunta sa atin. At sa anak ko sa tiyan. pag nakuha na ang pera, tayo at ang bata, lilipad na tayo palayo. Ang pamilya Yu ay magpapalit ng apelyido. Tatay, tinawagan ko. Nasa Nordic room si Mama. Ano yan? Papakuha ko ng susi. Bahala na. Diretso na, buksan niyo. Tatay, kuya, bakit kayo nandito? Nasaan si Mama? Nandito ba si Mama? Oo. Nandito, pero nagpapahinga si mama. Hindi kayo pwedeng pumasok. Nagpapahinga? Anong pahinga? May tinatago? Umalis ka diyan. Tatay, nagspa talaga si mama. Hindi talaga kayo pwedeng pumasok. Hindi pwede?
Sino ba talaga ang nasa loob? Baby. Ay, grabe, sa araw pa talaga. Umalis ka diyan. Ano NG ginagawa ninyo? Tito Yue, bakit kayo nandito? Masama ang pakiramdam ni tita. Pero yung masius na lagi niyang hinihingi. Abala ngayon, inaayos ko lang yung oras para kay tita. Anong nangyayari? Tatay, sabi ko sa'yo, hindi gagawa ng ganyan si nanay. Kasalanan mo to. Naghanap ka pa ng gulo. Kaya nagkagulo tayo kay nanay. Akala ka o namimili ka? Bakit nandito ka? At saka, bakit nandito rin si Xiaolai? Nasaktan ko kasi ang paa ko habang namimili. Buti na lang nakasalubong ko si Xiaoli. Mabait siya. Dinala niya ako dito para magpamassage. Nanay. Ano NG nangyari sa'yo? Okay lang. Sabi nila madaling makailima ang paa ng buntis. Mukhang tutunga. Tama na tatay, si Yuki lang ang nagpapagulo. Siya pa nga. Unang araw pa lang sa bahay, nanggugulo na, parang siya pa yung may masamang balak eh. TSK. Ano na kulay rosas na bagay yan sa pagitan ng mga unan? Ang liit pa ng tela. Parang panty yan ah. Anong nakasingi sa pagitan ng mga unan? Tito Yue, imposibleng may laman yang mga unan. Tama na. Bakit ka nagpapanik? Baka may itinatago talaga. Nakahiya-hiya. Nanay, Xiaoli, kayong dalawa talaga? Dali. Ipaliwanag nyo sa akin to. Hindi ka o rin alam eh. Shikyan, ilang taon na tayong mag-asawa. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Pasensya na. Sorry Chairman Yui, Manager Su. Naiwan ito ng nakarang customer noong naglinis ang housekeeping. Hindi nila ito natanggal. Papagalitan ko talaga siya. Ano ba talaga ang nangyari? Ano ba trabaho ninyo? Hindi nyo man lang magawa ng maayos. Totu ba yon? Ay, Nanay, anong nangyayari sa'yo? tatay, hinimatay si nanay. Ano NG hinihintay niyo? Dalhin niyo agad sa ospital. Bilisan niyo. Sige. Dos, kumusta na ang asawa ko? Chairman Yu, naglow blood sugar lang si misis. Pero yung sanggol sa tiyan niya, anak ng ibang lalaki. Pumasok muna kayong lahat. May itatanong pa ako sa doktor. Kuya, pasok na kayo. Pupunta muna ako sa CR. Si. Doktor, gusto kong magpadna test. Sa bata sa tiyan ni Manshi. Pwede ba? Nanay, ingatan mo ang sarili mo sa araw-araw mong pagod. May nararamdaman ka pa bang hindi komportable ngayon? Okay na ako, Mingswan. Medyo gutom lang ako. Nanay, buong araw kang nagbiye. At halos hindi kumain, kaya hindi ka takataka na magka-low blood sugar ka. Kuya, ate. Ete, unahin ninyong bumili ng pagkain para kay nanay. Ako na ang bahala sa pag-alaga kay nanay dito. Nanay, parang nalaman na nila. Kanina, biglang umalis si Yue Shikian. Nagtataka ako kaya sinundan ko siya at nakita ko. Ang matandang iyon ay gustong magpadna-test sa bata sa tiyan mo. Ano? Paano niya nalaman ito? Ang lalim ng pagtatago natin, imposibleng malaman niya. Talagang may tinatago kayo sa akin. Bala, tatay. Nag-usap lang kami ni nanay tungkol sa kanyang kondisyon. Oo, mahal. Ano sabi NG doktor? Kumusta ang bata? Nakakapangahas ka pang magtanong tungkol sa bata. Mahal, bakit Montag naman nasabi iyon? Kumusta ang bata? Sumanshi, hanggang ngayon gusto mo pa akong lokohin. Huwag mong isiping hindi ko alam na ang bata sa tiyan mo ay hindi akin. Ano nangyari? Tatay, anong nangyari? Kailangan ng pahinga ni nanay. Huwag mo siyang tawaging nanay. Sumansi, linaging Montag sa akin.
Kaninong anak ang bastos mong bata? Sino talaga ang ama? Ang bata sa tiyan niya ngayon ay anak ng ibang lalaki. Ano? Naunahan na naman di Atay o ni Yueki? Wow, sa wakas nalaman na rin ni tatay. Ang ganda ng drama na ito, sana. Nadala ako ng money para panoorin ito. Kanina pa ako nagtataka na nadapa ka. At nakasalubong mo si Zhao Li, tapos may nakita pang brief sa loob ng kwarto. May posibilidad bang ganoon talaga ang nangyari? Ang bata sa tiyan mo ay talagang kay Zhao Li? Shikyan, paano mo nasabi ang ganoon? Pinagbubuntis kita ng mga anak at inaalagaan ko ang buong pamilya. Paano ka makikinig? Sa mga tsismis lang at agad kang nagdududa sa akin. Nagdududa ka sa bata sa tiyan ko na iyong sariling anak. Tatay, bakit mo naman nasabi yon kay nanay? Ate. Pagdating mo, dumating din si Zhao Li. Pagpunta ni nanay sa mall, ay nakasalubong niya. Si July ang boyfriend Montag. Lahat NG ito. Ay planado mo ba para siraan si nanay? At sirain ang relasyon nila ni tatay? Grabe, ang galing nilang magbaliktad ng kwento. May gripo ba sa mata ng mag-ina na ito? Ang galing umiyak. Sumansi, may mukha ka pang magsabi ng pinagbubuntis kita ng mga anak. Bukod sa bata sa tiyan niya ngayon, si Yu Weiwei ay hindi rin anak ng tatay, kundi ng ibang lalaki. Anak ng iba ang pinapalaki mo. Si Yu Weiwei hindi rin anak ng tatay. Noong araw, buntis pa lang si Sumansi. Nagmamadali siya humanap ng tatay para sa bata, tapos nakilala niya si tatay. Yung asawa niya kakamatay lang, lasing ng lasing para kalimutan ang lungkot. Yakap-yakap ang litrato ni nanay, umiiyak nang hindi makapag-let go, isang gintong binata. Kaya sinamantala niya, dinala niya si tatay sa hotel. Pagkagising ni tatay kinabukasan, nakita niyang umiiyak si Sumansi, sinasabing, kinuha niya ang kanyang pagkabirhen. Kawawa naman, naging tatay na lang bigla. Ginoong Yue, paano mo nagawa ito sa akin? Kagabi, iyon ang una kong pagkakataon. Paano niya nalaman ito? Ito ay alam lang namin ni Mansi. Ang bagay na ito. Tatay. Sabi mo matalino ka, pero ngayon nagkamali ka. Lasing na ang lalaki, paano pa siya titigas nun? Sumansi. Lokohin mo ako ng ilang taon. Pinapalaki ko ang anak ng iba. Ano ang tingin mo sa akin, Yueki-chan? Shikyan, kanino mo narinig ang mga ito? Si Weiwei, paano siya hindi magiging anak mo? Kanino ko narinig? Sumanshi, sa tingin mo maniniwala pa ako? Sa mga kasinungalingan mo, nakpa-DNA test na ako. Paglabas ng resulta, tingnan natin kung paano ka magdadahilan. Presidente Yue, lumabas na ang ENA test report na hinihingi mo. Shikyan, hindi ko akalain na hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Ilang taon na tayong mag-asawa, hindi man lang natinag. Nang ilang salita ng iba, ginawa mo ito, karapat-dapat ba? Sa mga sakripisyo ko para sa pamilyang ito. Tatay, huwag mong buksan, kapag binuksan mo ito. Masasaktan si nanay, talaga bang? Para lang sa isang hindi kailangang report. Sirain mo ang samahan nating magkakapamilya sa loob ng ilang taon. Iwalang pampamilya hanggang ngayon. May mukha pa kayong banggitin ang mga salitang ito? Kung ayaw niyong buksan, Lalo lang kayong nagmumukhang may tinatago. Kung wala kayong tinatago, bakit kayo matatakot sa isang pirasong report? Hindi ako nag-alala, ayoko lang masira. Ang pamilyang ito, tatay. tama na, wala akong oras sa mga dahilan mo. Nandito na ang katotohanan. Tingnan nyo ito. Ang relasyon ng ama at anak. Tatay, Ang bait-bay sa iyo ni nanay, paano mo nagawa? Dahil lang sa munting hinala, pagdudahan mo si nanay? Nga tatay, ilang taon na kayo ni nanay, paano mo nagawa? Manshi, nagkamali ako, hindi ko dapat tinagdudahan ka. Tigil na, Shikyan. Hindi ko inakala na sa isip mo. Ganito pala ako kababang babae. 20 taong pagsasama. Nasira lang ng tsismis. Nay, huwag kang masyadong malungkot. Nagkamali lang si tatay. Ang galing ng kwento nitong mag-ina, walang butas. Pati doktor na bayaran. Sa mga nakaraang taon, tuwing na-check up ang pamilya niyo, pinapabago ni Sumansi. Ang blood type report ni Yu Weiwei. Matagal na silang magkakonsaba. tama na, Yueki. Nandiyan na ang resulta ng test. Nagdadahilan ka pa. Sinay, dahil sa'yo na ospital. Ano ba talaga ang gusto mo, Tak? Yueki?
Dahil kakao vi Montag lang. Pinagbigyan kita. Ito ba ang kapalit? Mga kasinungalingan. Laban SA Stepmotor Montag. Ang sama ng ugali mo. Ang sama Montag talaga. Tama na, Shikyan. Huwag mo nang sisihin si Chiaoki. Kakao lang niya, normal lang na may misunderstanding. Aray, ang sakit ng tiyan ko. May problema kaya ang babi? May problema ba? Ay, kailangan pahingahin ni Nay. Alagaan mo siya. Samahan ka muna si Yueki para mag-usap. Sige, Yueki. Tara na. Bakit ka ba ganyan kay Nay at sa kanila? Maya-maya, si kuya matatamaan ng bagay mula sa itaas. Sasabihin ko ba sa kanya? Parang ayaw ko. Pero nakakadiri talaga kapag may dugo at laman na nagkalat. Nakbabanta ka PA? Mukhang hindi ka pa nagbabago. Ingat! Alam mo talaga ang mangyayari? Yung mga sinabi mo kanina? Kuya, mas mabuti pang gumawa ka na lang ng mabuti. Tanghaling tapat, muntik na akong matamaan ng bote. Ano ba talaga ang nangyayari? Tay, gabi na, nagpapakagat ka pa sa lamo. Ikaw, babalaan kita. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Dahil kakauwi mo lang, hindi kita pagbibintangan ngayon. Pero kapag may susunod pa, hindi kita patatawarin. Sige, Tay. Naku, si tate talaga. Nag-uusap na yung dalawa tungkol sa paglilipat ng ari-arian, siya naman ginagamit lang. Huwag kang mag-alala, Tay. Kapag naghirap tayo, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan na sumayaw ng sweeping leg dance. Mabait akong anak. Tigil. Huwag mo nang banggitin ang sweeping leg dance. Tay, wala akong sinabi. Baka narinig mo lang. Huwag mo kang lokohin. Narinig ko, sinabi mong, naglilipat sila ng ari-arian. Tai, narinig Montag rin BA, Mingsuan? Tai, Ipapaliwanag ko mamaya. Xiaoki. Pahinga ka muna sa kwarto mo. Tai, umupo ka muna. Papa, kanina sa ospital, muntik na akong tamaan ng bote ng tubig. Buti na lang narinig ko ang iniisip ni Yuki. Kaya kay Oling naiwasan. Sinasabi mo ba na? Alam niya talaga ang mangyayari? Pagkatapos kong umuwi, napaisip ako. Ang pag-ugali ni Mama at ni Weiwei, medyo kakaiba nga. Baka hindi walang basehan ang sinabi ni Xiao, kitungkol sa paglilipat ng ari-arian. Sige. Bukas, pupunta ako sa kumpanya para imbestigahan ang mga talaan. Kuya, bakit mo pa ako dinalhan ng almusal? Pero sakto, gutom na ako. Weiwei, ang sayo ay nasa ibaba. Ito ay para kay Chiaoki. Ah, ganon ba? Kuya, kagabi sa third floor, hindi ako makatulog ng maayos. Alas 4 na ng umaga, gising pa rin ako. Baka dahil sa bagong kama. Kapag nalaman mo na ang sakit sa atay mo ay dahil sa tuloy palagay mo niya. Tingnan natin kung makakasigaw ka pa. Ganun talaga ang bagong lugar. Kailangan mong masanay. Kung hindi mo matanggap, pagkatapos ng ilang araw, mag-apply ka na lang sa dormitoryo ng paaralan. Kuya, ang tigas mo naman. Gusto lang niya ng konting awa, tapos imbes na unawain mo, pinapunta mo pa sa dormitoryo. Ete, nakinig ka pala sa amin. Nako, kayo ang maingay kaninang umaga, nagising ako. Bakit ako pa ang sinisisi? Mag-isip ka naman. Kuya, tignan Montag siya. Xiaoki, gising ka na. Sakto, kumain ka muna ng almusal. Tapos matulog ka ulit. Nako, ano ba yan? Kuya, parang nag-develop ulit ang cerebellum mo. Nagbalik ang talino mo. Sige na, kain ka na bago lumaming. Kakainin na lang kita. Hindi na, ako na lang. Yuming Tsuan, bakit mo siya pinapakain? Bakit siya? Yuki, hintayin mo. Hindi ako titigil sa iyo. Pagod ka na, kumain ka na dito. Papa. Sino ito? Ay, nakalimutan ko, hindi mo siya kilala. Ito ay. Ang dating financial director na pinadala ng grupo sa North City. Kaklas ko rin noong elementarya. Pwede mo siyang tawaging Auntie Liang. Kumusta, Auntie Liang? Kumusta? Pinabalik ko si Auntie Liang. Paasuriin ang mga talaan ng kumpanya. May konting problema nga. Ah, sila yung yun pala ito. Ang pinakatapat na tauhan ni Papa at matagal na itong may gusto sa kanya. Pero hindi man lang naisip ni Papa na kahit nasa North City sila yung yun, ang mga talaan ng grupo ay kailangan itong suriin ng lahat ng mga direktor. Maaari bang ang stepmother sa ama? Paglipat ng lahat ng mga assets sa ilalim ng iyong ilong. Paano siya hindi napansin? Ang layang shuyon na ito ay matagal nang bumili ng kanyang stepmother. Ang maliit na issue na iyon sa account.
Ito ay isang trap din na nakakaakit ang tatay. Ang stepmother sadyang nakaayos para sa layang Shuyon upang lumapit sa kanyang ama. Gusto ko lang nakunin ang mga pagbabahagi na gaganapin ng aking ama sa loob ng 2 araw na ito. Muli sa pagsala na si tatay ay nagkaroon ng isang lihim na pulong sasi. Kaya isang lohikal na diborsyon. Matapos ang tatay ay pababa at out, ang layang Shuyon. Kahit siya ay naging isang mayamang batang babae at mamaya. Mag-ayos ng isang pribadong pulong sa aking ama. Siya din bilangguan ang kanyang ama para sa maraming araw. Wow, ang gitnang edad ng mga tao sa mundo na ito. Nagpapataas ba ito ng rate ng pagkamabunga? Ngunit dapat sabihin na ang plot ng sapilitan na pag-ibig ay medyo mabango. Iyalyang ay talagang hindi kasamaan na ang lahat ng mga lingkod sa pamilya ay may pahinga ngayon. Bakit hindi ka manatili para sa hapunan ng isa pang araw? Oh, ito ay okay. Shikyan, babalik ako ngayon. Okay. Ano ang tungkol es Amansi? Hindi ko alam. Ilan na siya ay lumabas sa hapon. Saan pa ako pupunta? Siyempre, ako ay nakatira sa mga lalaki sa club. Ito ay maraming trick para sa mga lalaki at kababaihan na gumamit ng mga kamera. Pag-record ng proseso. Ang larawan na iyon ay nakakaakit. Tatay. Tatay, kung ano ang gagawin mo kung gusto mo talaga ang sinabi ni Xiaoqi. Upang mabilang ako. Sa tingin mo talaga ako ay isang pushover? Hindi ba siya ang nice ng equity? Pagkatapos ay plano kong ipakita sa kanya ang pagbabahagi at makita kung paano siya. Masyadong mapanganib ba ito? Hindi sinabi ni Yuki. Ay kala ba nila ang video na may kamera? Es atingin mo takti ang tara. 2 araw matapos makuha ang video. Hahawakan ko ang seremonya ng Ikiti Handover Sumanshi. Kapag dumating ang oras, kung walang mods. Pagkatapos ang lahat ay mabuti. Ngunit kung ito ay tulad ng sinabi ni Yuki na, ipahintulutan ko lang ang kanyang pag-aani kung ano ang inihahasik niya. Palaging pinagpala ni Yul. Siya ay sa pag-ibig sa kanyang asawa, hangli sa loob ng maraming taon. Labis na nagbayad si Manshi para sa pamilyang ito. Ang pinakamalaking pagpapala sa aking buhay ay ang pag-asawa sa kanya. Ginang Yue ay isang maliit na bituin noong panahon. Kung hindi ito para sa pakilala kay Yudong, kung saan may tanawin ngayon? Ito ay tutu. Narinig ko na ang orihinal na laban ni Yudong ay lumipas lamang. Siya ay umakyat na sa pinakamataas, anong uri ng bilis ay iyon. Sino ang alam kung ano ang ginamit niya? Tama ka. Hindi ko magagawa ng walang Shikyan ngayon. Talagang sinabi niya ang mga salitang iyon. Maaring ito ay maling akusahan ko sa kanya? Ay naku, parang totoo ang pag-arte. Noon, isa kang hindi kilala, mahirap. Na kahit namit mo ay puno ng patches, isang maliit na artista. At nang makita mo si tatay bilang iyong sagip, ayaw mo nang bitawan. Ngayon na mayaman ka na, nakasuot ka na ng mamahalin. Nagsimula ka nang magpanggap bilang isang taong tapat. Haha, Chairman Yue, huwag mo kaming intindihin, nagbibiro lang kami. Ngayon, ating tanggapin ang chairman ng U Group, si Ji-Yu Shikyan, para sa kanyang talumpati. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa seremonya ngayon. Sa okasyong ito, nais kong ipakilala ang aking asawa, si Sumanshi. Sa mga nakaraang taon, siya ang nag-alaga ng aming pamilya, nagpalaki ng aming mga anak, at ngayon. Mayroon na rin kaming bunga ng aming pagmamahalan. Bilang pasasalamat sa kanyang mga sakripisyo, nagpasya ako. Naibigay ang lahat ng aking shares. Sa aking asawa. Wow, ang tapong mo. Ang galing mong lalaki. Ayan na, ayan na. Ang swerte ng asawa niya. Salamat sa lahat ng pag-alaga mo sa akin. Sa pagmamahal at pag-aruga. Ikaw ang nagligtas sa akin sa putik. At binigyan ako ng tahanan, ng kaligayahan at init, na hindi ko inakala. Sa mga nakaraang taon, bawat araw ay puno ng pasasalamat. Talagang. Minamahal ko ang pamilyang ito. Halika, stepmom, simulan mo na ang drama mo. Ang galing mo umarte. Sayang hindi ka pumasok sa showbiz. Hindi nakakagulat na maraming lalaki ang nahuhumaling sa iyo. Pero hindi ko na kayang dayain ang sarili ko. Lalo na kayong lahat. Shikyan, bakit Montag ako ginago? Bakit mo pinabayaan ang pamilya natin? Chairman Yu, so to be ang sinobi and I Mrs. Yu, nakiat kabi talaga? Pakiklaro naman, sino ang kabit mo? Empleyado ba ng kumpanya? O business partner? Chairman Yu, Paki explain na. Sumanshi,
Nagsisinungaling ka. Kailan ka o? Tay, huwag mo nang itanggi. Nakita naming mag-ina noong gabi. Nakasama mo ang financial director ng kumpanya sa kotse. Mukhang totoo ka. Hindi ka o inakala. Na ang galing umarte ni Yu Weiwei na mana talaga sa nanay niya. Nagpauna pa sa pagsumbong para magmukhang biktima. Pero, Tay, ano ba talaga ang nangyari kay Leang Shuyun? Sana ay maging tapat ka, kung hindi, baka abutin ka pa. Ng midlife crisis na love story. Nakakaloka. Kuya, hindi naman talaga si Tai. Tama na. Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi ni Yuki. Naku, totoo palang nagloko si Chairman Yu. Kaya pala binigyan niya ng shares, may dahilan pala. May tinatago talaga siya. Mga kasama, ang aking ama ay tiyak na. Hindi nakasala sa pamilya. Lahat ng ito ay mga walang basehang paratang. Oo. Alam naming lahat ang pagkatao ni Chairman Yu. Sa mga salita lang na ito, papapaniwalaan ba namin? Parang napakadali naman. Pero ang tatay ko ay, Nagsabatan SA Financial Director, si Liang Shuyun. upang ilipat lahat ng assets ng kumpanya. Ang lupit naman. Bakit ganito? Hindi ko nakita ito. Ang mga ebidensyang ito ay pinaghirapan kong makuha. Alam kong pagdudahan ninyo ako. Pero hindi ko kayang panoorin na masira ang kumpanya. At masaktan ang nanay ko. Ang galing, biglang umiyak. Kaya pala siya. Nagsusumika para kay Sumansi. Noong nawala ako, si Sumansi ang may gawa. May anak din siyang babae. Natakot na baka makuha ko ang pagmamahal. Na para sa anak niya, kaya ginawa niya ito. Masamang babae, tunay na masama. Sumansi. Yushik yan, ngayon mo pa ibinigay sa akin ang shares. Para sa hinaharap, para ako ang mag-ayos ng mga problema mo. Mga kasama, ayokong ilabas ang aming problema. Pero si Yushik yan ay sobra na, wala na akong ibang paraan kundi ilabas ang lahat ng ito. Okay. Yu Shikyan, ano ba talaga ang nangyayari? May parte din kami sa kumpanya, at ikaw lang ang kumikita. Kaya pala ang mga approval ng funds sa mga proyekto ay kakaiba. Yu Shikyan, kailangan mo magpaliwanag sa amin. Ang galing talagang ang galing. Lahat ng kasalanan ay itinapon sa tatay at siya ay malinis. At nakakuha pa ng simpatsya. Kaya pala ang magkapatid na yun ay naghirap dahil naipit sila. Sa ganitong sitwasyon, Kuya, ano ba talaga ang nangyayari? Sumanshi, ilang taon na tayong mag-asawa, ganyan ka ba? Walang awang manira sa akin? Paninirang puri, mukhang hanggang ngayon ay ayaw mo pang aminin. Kaya ipapakita ko sa lahat kung paano mo tinalikuran ang ating pagsasama. Sage, tingnan natin kung sino ang magdudusa sa huli. Sa USB na ito, ebidensya ito ng pagtataksil ni Yushikyan. Bago ko makita ang video na ito, hindi ko kayang paniwalaan na ang asawa kong mahal ko sa loob ng maraming taon ay magtataksil sa akin. Tatay, nanay, hindi ba't mabuti kami sa'yo? Noong huli kang nag-business trip sa ibang lugar at nasalanta ng bagyo, kahit alam ni nanay ang panganib, pinili pa rin niyang hanapin ka. Sa daan papunta sa'yo, naaksidente siya at dinala sa ospital. Takot siyang mag-alala ka, kaya hindi niya pinayagang sabihin sa'yo. Pero paano mo nagawa? Paano mo nagawang taksilan si nanay? hindi niya hinanap si tatay. Gusto lang niyang makipagkita sa kabit niya. Sobra silang nag-party. Uminom at nadroga, kaya dinala siya sa ospital para magpa-gastric lavage. Ang sabi lang sa publiko na aksidente siya. Balita ko, may sakit pa yung kabit niya. Hindi ko alam kung okay pa si tatay ngayon. Huwag mong ilabas ang laman nito. Kung ilalabas mo, masisira ang pamilya natin. Alam mo na ang ebidensya ko ay makakasira sa pamilya natin. Pero nung ginagawa mo ang mga kasuklam-suklam na bagay na yan, bakit hindi mo naisip ang pamilya natin, ang U Corporation? Sumansi, mag-asawa tayo. At sa totoo lang, mabuti ako sa'yo. Kailangan mo bang ilabas ang mga kahiyahiyang bagay na ito? Sa harap ng mga bata? Paumanhin sa lahat, hindi dapat ilantad ang kahihiyan ng pamilya. Pero ang mga ginawa ni Yushikyan ay hindi lang pagkakanulo sa akin, kundi pati sa U Corporation at sa mga shareholder at empleyado nito. Wala akong choice kundi ilantad ang katotohanan. Grabe, ang intense. Kuhaan mo ng video. Ito ang headline news. Hindi totoo. Grabe, ang gulo. Ang laking eskandalo. Patayin niyo yan. Hindi totoo. Grabe, ang gulo. P***. Hindi ba finises yan sa video? Yung lalaki sa niya. SI Zhou family's youngest Yun. Kaya pala, pinaparat hanggang nila si Chairman Yu. S.A. huli. Siya pala ang nakipagtalik sa kabit.
Kadiri. Oon ga, Evan. Hindi totoo. AI generated too. Ginawa lang ni Yushik yan para siraan ako. Mag-asawa tayo ng maraming taon. Nag-anak ako para sa'yo. Nagtiis ako. Pero ganito ang gagawin mo sa'kin? Grebe, talagang walang hiya. Hanggang ngayon, kayang-kaya pa niyang magsinungaling. Eh kasi naman, ilang taon na niyang pinlano to. Ngayon malapit siyang magantay. Hindi niya matanggap na sa huling sandali. Biglang may ganito. Mag-anak ka? Hindi ka karapat-dapat sa mga salitang yan. Sinadya mo magplano para mapakasalan kita, pero hindi ka nasyahan. At pinabayaan mo kasi Yuwiwi, ang batang yan, na agawin ang lugar ng tunay kong anak. Itinapon mo ang sarili kong laman at dugo, ang iyong puso. Paano naging ganito kasama? Mukhang totoo nga, hindi ka o akalain, paano nangyari to? Shikyan, noong nawala si Xiaoqi, talagang kasalanan ko yon. Pero hindi ko sinasadya. Ngayon bumalik na si Xiaoqi. At buntis ako ng anak mo, sana dahil sa bata. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Umalis ka. Tatay, kaninang umaga, nagpagawa ako ng bago. ENA test, siguradong tama ang resulta ngayon. Hindi pwede. Walang relasyon sa dugo. Sumansi. Hanggang ngayon, niluluko Montag PA din ako. Akala Montag PA si Yushik yan. Ay tanga? Sumansi. Ang galing mo talaga. Ginamit mo ang dalawang batang to. Palokohin ako ng matagal. Mulan gayon, ikaf, et si Yue Vai Vai. Walang kinalaman sa pamilya Yui. Lumabas kayo. Agad sa bahay ng pamilya Yui. Hindi pala tunay na anak. Ang galing. Ganito pala ang nangyari. Talagang astig si tatay noong bata pa, nakipagsapalaran sa negosyo. Pagkatapos magpakasal, nagkaroon ng magagandang anak. At ngayong matanda na, kayang labanan ang mga babaeng mapagsamantala. Shikyan, nagkamali ako. Dahil sa ating pagsasama. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ako, sa hinaharap, magiging tapat ako. Hindi na. Gagawan ng masama. Tatay, pakiusap. Huwag mo kaming palisin. Alam ko na ang pagkakamali ko. Alam na rin ni Mama ang pagkakamali niya. Umalis kayo. Nandidiri ako sa inyong dalawa. Mga tauhan. Palayasin ninyo ang dalawang ito. Mulan gayon. Hindi sila papapasukin kahit kalahating hakbang sa pamilya Yui. Sino ang maglalakas loob? Yue Shikyan. Huwag mong kalimutan, kakapirma ko lang ng kontrata sa paglilipat ng shares. Ngayon ako ang pinakamalaking shareholder ng U Corporation. Walang karapatan ang sinuman na palisin ako. Nakalimutan kong sabihin, para hindi ka makalimot pagkatapos makuha ang shares. Naipasa ko na ang lahat ng aking shares. K Mingxian, Mingjong, et Chichi. Gayon. Wala na akong shares. Lahat ng ginawa mo, ang iyong mga plano, sa huli, walang silbi ang lahat. Hindi, ito ay peke. Niloko Montag ako. Dalhin mo siya. Yusha Chen, Papa. Hindi ka magkakaroon ng magandang kapalaran. Nanay, Ang plano natin, napakaingat. Paano nila nalaman? kung ganyan sila kabrutal. Huwag mong sisihin kung magiging brutal din ako. Ejing. Ako ang nagpasok ng lobo sa bahay. Muntik nang masira ang pamilya natin. At pinagdaanan pa ng anak natin ang hirap sa labas. Ejing. Pesensya na sa iyo. Tama na, huwag kang umiyak. Isipin Montag kami. Kailangan mong bumangon. Hinihintay ka ng kumpanya. Para mamuno ulit, Xiaoqi. Nagkamali ako. Nabulag ako ng mag-ina. Pinaghirapan mo ng sobra. Okay lang, Papa. Tapos na iyon. Huwag kang umiyak, Papa. Kung umiyak ka pa, mauubos ang papel sa bahay. At yung mag-ina, gumagalaw na ulit. Wala na tayong oras para sa lungkot. Oo, Papa. Lahat ng anunsyo natin, tinanggal. Et si Yue Vai Vai, binaliktat pa tayo. Sinabing si Xiaoqi ang malas. Sabi pa niya, tayo ang masama. Papa, ano ang gagawin natin? Gayon? Ginagawa nila ito para Ilagay ang pamilya Yui sa kahihiyan. Mingxuan, pumunta ka agad sa South University Business School. pa sa transfer ni Xiaoqi.
Oo. Xiaoqi, ang kinabukasan ng pamilya Yue, kailangan mong tumulong sa kapatid mo. Hindi pwedeng matalo tayo na mag-ina. Vai. Hindi pa nagsisimula ang klase. Bakit ka nag-aral ng husto, anak? Hindi mo alam, mama. Pagkatapos magsimula ang klase, may pangkalahatang eksaminasyon sa South University. Ang pinakamataas sa bawat kursong, bibigyan ng parangal mismo ni Ji Yunchao, kinatawan ng Board of Directors. gusto kong malaman ni Yunchao na ako ang pinakabagay sa kanya. Oo nga. Noong buhay pa si Lola, ikaw ang ipinangako kay Ji Yunchao. Ay, muntik ko nang makalimutan. Hahaha. Tama. Kumpara sa pamilya Yui, ang pamilya Ji ang tunay na elite. Kapag nakapasok ako sa pamilya Ji, makakabawi ako. Gamit ang impluensya nila. Sa panahong iyon, gigilingin ko ang pamilya Yu para maranasan nila ang pagbagsak at pagmamaltrato. Mga kaklase. Tumahimik kayong lahat. Ipapakilala ko sa inyo ang isang bagong kaklase. Kaklase Yueki. Pasok ka na. Yueki. Talagang hindi ka nawawala, no? Vivi, kilala mo siya. Siya ang et ko. Ano? Siya ba yung babaeng pinalayas ka sa bahay? Ang kapal ng mukha. Hanggang dito pa talaga siya sumunod. Huwag kang mag-alala, Vivi. Nandito kami, siguradong hindi na siya makakapanakit sa iyo. Maam, may bakante sa tabi ko. Dito na lang umupo ang bagong kaklase. Sisiguraduhin kong magiging mabuti ang pakikitungo ko sa kanya. Magpapakilala ako. Ako si Yuki. Ako ang nag-iisang anak ng Yu Group. Malamang hindi pa alam ng lahat. Si Yu Vivi ay hindi tunay na anak ng pamilya Yu. Siya ay isang anak na hindi kilala ang ama at ng agaw ng pugad. Bastos lang. Sa susunod, huwag na kayong magkamali. Naku. Si Yu Vivi pala ay hindi tunay na anak ng pamilya Yu. Tingnan mo yung ugali niyang pang tunay na anak mayaman. Pagkengbet pala. Ako. Tumahimik kayong lahat. Hindi lugar para magingay ang silid-aralan. Mag-self-study kayong lahat ng tahimik. Kaklase Yuki, bumalik ka na rin sa iyong upuan. Ang iyong mga gamit. Hindi Ete, bakit mo ako tinitingnan? Ayaw mong aminin? Sige, wag na lang tayong magkaintindihan. Ate, ano ba ayan? Nagbibiro lang naman kami. Kailangan ba talagang gawin mong ganito ka-hustle? Ang sama ng itsura mo. Biro. Kung ganito ang biro, araw-araw kitang bibiruin. Gusto mo? Buti na lang, sa loob ng maraming taon, pinalaki ka ng pamilya yun. Hindi ka man lang nagpasalamat, imbes binaboy mo pa ang pangalan namin. Talagang hindi mo pagkakatiwala ang tao. Ete, wala akong ginawa. Maam, tingnan montag si ate. Gusto ko lang talaga. Siya ay tanggapin, tapos giniba niya ang mesa. At sinabi pa niya ang mga masasakit na salita para hamakin ako. Una, ang pagtatambak ng basura sa mesa ng kaklase ay hindi biro. Ito ay pambubuli. Pangalawa, ang sinabi ni Yuki kanina. Hindi ba ito totoo? Ma'am, bakit montag nasabi yun? Dahil ba siya ang tunay na anak ng pamilya Yu? Pinapanigan mo siya. Yu Vivi, bantayan mo ang iyong pananalita. Pantay-pantay ang pagtrato ko sa lahat ng estudyante. At higit pa rito, si Yuki ay ang leader ng buong batch. Naghihintay sa'yo sa faculty room. May emergency meeting. Sige, pupunta na ako. Lahat, mag-self-study ng tahimik. Tama na, huwag mo na akong tingnan. Linisin mo na ang mesa mo. Kung hindi, lalo ka lang mapapahiya. Grabe naman. Sobrang sama ng babae na yan. Toto. Pero huwag kang mag-alala, Vivi. Kapag nakuha mo na si MRG, ang pamilya Yui ang lalapit sa'yo para umuwi ka. Pagkatapos, ayusin ko siya ng maayos. Ang Jean-Fu ay. Taas ang standards mo, nanda sa 100. Dapat nasa top 7 ang Grace School. Dapat nasa top 1%. Ang aming programa ay isa pa sa mga pinakamahusay sa Nanda, kaya't sobrang taas ng passing rate. Hindi kaya hatlang si Vai SIO? Isa lang siyang basura mula sa. Orphanage NG Jean-Fu. Wala siyang ibang ginawa kundi umasa sa koneksyon ng pamilya para makapasok sa Nanda. Ako ang tunay na top student ng Nanda. Natatakot ka na ngayon? Sasabihin ko sa'yo, ito ang kinalabasan ng paglaban kay Weiwei. Ilang libong taon na akong nagtatrabaho sa ilalim ni Old Man Yu. Tapos ngayon, naglalaro ka ng mga childish na trick na pang-elementarya.
Bukas ng exam, lahat ng classmates ay nag-aral ng mabuti. Ano ba ang ginagawa ng mga yon? May tao ba? Hala, ano to? Baka naman ginulo ni Old Man Yu ang red string ko. Hindi ba't siya yung lalaking nag-sponsor sa akin noon, si Dao Yading? Yung Master G, siya yung isa sa mga batang. Pinakamahusay na inisponsoran ninyo, si Yuki. Simula bata pa lang siya. Sa welfare center na siya lumaki. Mahirap ang buhay niya, pero sobrang sipag at tiyaga niya. Siya rin ang top candidate ng school natin ngayon para maging top-notcher. Ikaw ba yung maliit na batang babae na inisponsoran ko? Ang tagal na pala. Lumaki na pala ang maliit na Dao Yading at naging gwapo. Halos hindi ko na siya makilala. Siya yung nagsasalita. Yang Master G, okay lang po ba kayo? Okay lang ako. Pasensya na at naabala kita kanina. Walang problema. Ako nga dapat ang magpasalamat sa'yo. Kung hindi ako kikilos, baka magulo na ang lahat. Sananda. Salamat sa tulong mo kanina, pero may iba pa akong lakad kaya aalis na ako. Ano to? Hindi naman siya nagsalita. Baka yung iniisip niya ang naririnig ko. President Wu, kilala mo ba ang estudyanteng ito? Oo, kilala ka o. Siya si Yuki, ang anak na babae ng pamilya Yu. Nakakabalik lang. Kahit ilang araw pa lang siya sa Nanda. Sobrang galing niya sa academics. Walang problema kung siya ang magtup sa exam. Walang problema. Pamilya Yu. Ano ang schedule ko bukas ng hapon? May video conference per KOK President Lee Ing Shanghai Group para pag-usapan ang final cooperation plan sa East District. Tawagan mo si President Lee at i-move natin ang meeting ng mas maaga. Pupunta ako sa Nanda bukas para magbigay ng award. Pero sabi niyo po dati, hindi kayo pupunta? Bahala ka na kung anong gawin mo, pero bukas, hindi pwede. Hayaan si Yuki na sumali sa pagsusulit. Yuki, sa huli hindi mo ako kayang talunin. Hindi man lang makasali sa pagsusulit, ano pa ang magagawa mo laban sa akin? Vivi. Nanay. Vivi, kamusta ang pagsusulit mo? Huwag kang mag-alala nanay, lahat ng tanong ay nasa aking pag-aral. Ang una sa pagsusulit na ito ay tiyak na ako, ang anak ko ang pinakamagaling. Naghihintay ba kayo sa pero parang hindi siya dumating. Ano ang sinasabi mo, Tak? Si Xiaoqi ay umalis na maaga. Pero ang upuan ng ay katabi ko. Hindi siya nagpakita. Baka natatakot siyang masyadong mahina ang kanyang marka, nakakahiya. Kaya tumakas na lang siya, ay naku. Siya nga pala, isang batang lansangan na lumaki sa ampunan. Paano siya makakapantay sa aming Vivi? Yushik yan, kapag nakuha ni Vivi ang unang marka. Malalaman mo kung sino ang pinakamagaling na anak ng pamilya Yu. Tita Su, nandito ka rin pala, akala ko noong araw. Pagkatapos mong mapahiya, hindi ka na nagpakita sa publiko. Hindi ko inaasahan. Napakakapal ng mukha mo. Ikaf. Tapos na, bukas tiyak na hindi siya makakasali. Ay naku, ate. Ano yan SA League Montag? Ay naku. Sa liwanag ng araw, may ganyan sa league. Tapos nagpakita pa sa publiko, walang hiya. Xiaoqi, kamusta ang pagsusulit mo? Ang mag-inang ahas na ito talagang nagmamadaling magpakamatay. Okay lang, normal ang performance ko. Nagloloko ka, sa tingin ko, kasama mo ang isang lalaki. Nagpakasarap hanggang hating gabi, kaya hindi nakasali sa pagsusulit. Kung hindi, paano nangyari yan sa league mo? Tama ate,
kahit ano pa ang ginawa mo. Kahit nakakahiya, huwag kang magsinungaling kay Papa. Ayaw ni Papa sa mga sinungaling. Tama na, kung magsasalita pa kayo ng kung ano-ano. Mag-ingat kayo sa akin. Papa, ganito na ang sitwasyon. Bakit siya pa rin ang pinapanigan mo? Siya ay isang batang lansangan na kinuha lang, dahil ba? May dugo mo siya, pinapaboran mo siya, pero sa loob ng maraming taon. Ako ang kasama mo. Hindi ate, ang lakas mo sa emotional blackmail. Mabuti nga at hindi kayo pinagalitan ni Papa sa pagtataksil. Gustong-gusto pa ng higit. Six na, Weiwei, huwag na natin siyang pansinin. Isang walang kwentang tao lang siya. Kapag nakuha mo na ang unang pwesto at ang pamilya G, malalaman nila kung sino talaga ang tunay na mukha ng pamilya Yu. Ang dugo ay hindi mapapalitan. Pero sa loob ng maraming taon mong pamumuhay sa pamilya Yu, hindi ka namin pinabayaan. Ay yung mga hindi kontento, gusto makuha ang hindi. Sa inyo, kasama na ang kasal sa pamilya G. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Binabalaan ko kayo. Ang kasal ni Weiwei at ng pamilya G ay pinagpasyahan ng matanda. Wala sa inyo ang may karapatang kanselahin ito. At saka, ang pamilya G ay humahanga sa galing ni Weiwei. Kung hindi, ang anak ninyong takot sumali sa eksamen, ay hindi karapat-dapat pumasok sa pamilya G. Hindi mo dapat husgahan kung karapat-dapat si Xiaoqi. Siya ang aking anak. Ang tunay na dalaga ng pamilya Yui. Ang pagliban sa isang eksamen. Ano ba ang problema doon? Yue Xiaoqian, magising ka na. Kapag lumabas na ang resulta, malalaman ng lahat na ang anak mong hinahanap ay isang walang kwentang tao na zero ang nakuha. Sa oras na yon, malalaman ng buong high society kung paano ninyo pinapahalagahan ang isang bagay na hindi karapat-dapat. Bilis. I-set up na ang mga kamera. I-adjust ang mga ilaw. Magli-live tayo ng alas 6. Bilisan ninyo ang enggakalaf. Live? Hindi pa tayo nagli-live dati. Ano ba ang nangyayari ngayon? Ate, Hindi mo pa alam, ngayong taon ang South University ay unang gumamit ng AI para sa pag-check ng eksamen, kaya agad lalabas ang resulta. Gusto ng presidente na makita ng lahat ang galing ng mga estudyante ng South University. ate, Pero sa kalagayan mo ngayon, ang South University ay isang napakagandang paaralan. Kung isa kang estudyanteng laging lumiliban sa eksamen, baka ma-expel ka. payo ko sa inyo, habang may oras pa, kunin ninyo ulit si Weiwei, kung hindi, kakahiyaan ninyo ang buong pamilya Yui. Ha, parang may daan patungong langit pero ayaw mong tahakin. Patungo ka sa impyerno. Gusto lang sana namin ng maliit na kahihiyan. Pero ngayon, kahihiyan na ito sa buong bansa. Pero mas excited na ako sa palabas na ito. Mga kapwa estudyante, dumating na ang pinakahihintay na sandali. Ngayon, sa harap ng lahat. Sabay-sabay nating i-check ang mga resulta ng pagsusulit na ito. Ngayon, mga estudyanteng matawag ang pangalan, umakyat ng stage ng sunod-sunod, ilagay ang exam number at ang inyong mga marka, ay lalabas sa malaking screen ng real-time. Lahat ng nanonood ng live, sabay-sabay nating masasaksihan ang inyong sandali ng karangalan. Huwag nang patagalin, simulan na natin. Ang una, estudyanteng e-gaming. Ang susunod, estudyanteng Yuwiwi. Kaya Montag, yan. Hindi ko alam kung ano ang makukuha ni Weiwei. Ma, 655, mas mataas pa sa inaasahan ko ng mahigit 10 puntos. Salamat sa inyong lahat, patuloy akong magsisikap. Ang susunod na estudyante, Yuki. Ate, Tumungo ka na sa stage, hinihintay ka na naming lahat. Ete, huwag kang masyadong malungkot, ang pagkaka-expel sa'yo ay hindi naman masama.
Kahit may mga tsismis, pwede itong magpatalas ng iyong determinasyon. Kahit may marka sa record mo, mahihirapan ka pa rin sa paghahanap ng trabaho. Paano ito nangyari? Ilan? 691. Diyos ko, kilala ang Nanjing University sa mahigpit na pagmamarka. Perfect score ay 700, yung 655 kanina. Ay level na ng genius, 671, Tau Papi 2. Impossible, Yuki, hindi ka naman sumali sa exam. Paano mo nakuha ang ganyang kataas na marka? Siyempre dahil Dahil nandaya ka. Yueki, mula kagabi, kasama kita sa hotel. Hindi ka man lang bumalik sa school. Tapos ganyan ang marka mo? Hindi ba't dahil binayaran mo ang examiner? Pandaraya pala, paano nangyaring nabayaran ang examiner? Ganito pala, ang tanga naman ng babaeng to, hindi sumali sa exam. Tapos bumili ng ganyang kataas na marka. Hindi ba't lantaran na magrereklamo ang mga tao? Ete, paano mo nagawa ang ganitong kalokohan? Ano na lang ang isipin ng mga estudyanteng nagsumikap mag-aral? Tama, ilang gabi akong nagpuyat para sa exam na to. Siya, bumili lang ng marka. Patas ba to sa amin? Presidente Wu, kailangan mong bigyan kami ng paliwanag. I expel. Cancel ahin, i-expel, i-expel, i-expel. Dapat siyang i-expel. Tahimik muna kayo. Yusha Chen, tingnan mo. Ito ang anak mong pinanumbalik mo. Talagang ikinahiya mo ang pangalan ng pamilya ng iyong asawa. Sino ang sinasabi ninyong nandaya? Kuya Yun Chao, sakto ang pagdating mo. Ete, nagdaya siya sa napaka-importanting exam nito. At binayaran pa ang examiner para pekihin ang resulta. Kontrolin mo naman siya. Pandaraya, panunuhol sa examiner, sino ang nagsabi sa'yo? Kuya Yunsu. Direkta itong sinabi ni Zhao Li. Mula kagabi pa, kasama niya si Ed. Sa hotel, hindi na siya bumalik sa eskwelahan. At hindi sumali sa exam. Paano may ganyang mataas na marka? Ang isang absent sa exam? Kung hindi pandaraya, ano pa? Sa exam na yon, si Yuki ay nag-exam ng mag-isa. Sa opisina ni Principal Wu. Buong proseso, ako at si Principal Wu ang nagbantay. Hindi. Siya nandaya. Hindi. Imposible. Kuya Yun Chao, hindi mo pwedeng itago siya dahil lang. Membro siya ng pamilya Yu. Yuweiwei, ano ba ang sinasabi mo? Si Principal at si Yunsu. Ang saksi ni Xiaoqi, saan ang galing ang pagsasabing itinago siya? Ay yung mga ito, nagkakalat ng kasinungalingan laban kay Xiaoqi. Akala nyo ba madali kaming apihin ng pamilya Yu? Hindi ako nagsisinungaling. May ebidensya ako na patunay. Nakasama ko si Yuki sa hotel. ebidensya. Zulay, yung video. Mas mabuting panoorin mo muna ito. Dahil ang nangyari kahapon ay talagang kapanapanabik. Kahapon, ginamit mo ang paghingi ng tawad para palabasin ako. Pero binigyan mo ako ng gamot at sinubukang dalhin sa hotel. Pero hindi mo alam, handa ako at hindi ko. Ininom ang tubig na ibinigay mo. At ang iyong masamang plano ay para lang sa iba. Kapag nangyari na ang lahat, tingnan natin kung paano ka magyabang. Nagbigay ng gamot sa Diyos. Talagang napakatanga mo. Pero dahil gusto mong maglaro ng ganitong masamang paraan, hayaan mong matikman mo ang sarili mong gamot. Enjoyin mo ito. Hindi ito pwede. Ano? Hindi lang ng babae habang buntis ang asawa. Sinaktan pa niya ito hanggang mamatay. Yenwei, ikaw na. Ginoo, patawarin mo na ako. Hindi ko na ito ulitin. Tumahimik ka. Lalaking walang kwenta, lumayo ka sa akin.
Tapos na. Kayong dalawa, magsaya kayo. Nasaan siya? Ano? Hindi ka na makapaghintay kaya narito ka na? Kakaiba. Kanina, si Yuki ay hindi ganito kabigat. Bahala na. Ang isang sandali ng gabi ay nagkakahalaga ng ginto. Kuya, samahan kita na mabuti. Sauli, ikaw pa talaga at ang lalaking iyon. Jolai. Ikaw at ang lalaking iyon. Kung hindi dahil sa inyong mga balak, at sa mga hamak na paraang ito para pigilan ako sa pagsusulit. Hindi ako hihingi ng tulong kay EG at Principal Wu. Para bigyan ako ng isa pang pagkakataon na mag-isa sa pagsusulit. Hinayaan mo akong magplano, hindi kita patatawarin. Kayong lahat gumamit ng mga hamak at hindi tamang paraan. Para naman ako siya. Nabukig na ang plano, gusto mo pang manakit sa harap ng lahat. Ang pangyayaring ito ay napakasama, Principal Wu. Ang estudyanteng ito na may masamang ugali kung mananatili sa paaralan ay makakasira lamang sa reputasyon ng paaralan. Huwag kang mag-alala, Gigi. Tiyak na palalayasin ng paaralan, hindi namin ito palalampasin. Kuya Yunchao, huwag, nagkamali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Bukod pa, may kasunduan tayo. Talaga bang ganyan ang gagawin mo? Balang Ava. Yue vai vai. Balak ka hiya, hindi ka nanga. Bahagi ng pamilya Yue, nag-isip ka pa ng kasunduan. Magsinungaling ka. Sa pamilya Yui ako na maraming taon, alam ng lahat, na ako ang tunay na dalagang anak ng pamilya Yui. Akin ang kasunduang ito. Hindi ito maagaw ng sinuman. Kung ganyan ang sasabihin mo, hihilingin ko sa mga naririto na maging saksi, ako, Jiayon Zhao, ay kinakansela ang kasunduan kay Yu Weiwei. Kahit na manatili ang kasunduang ito, ang tanging babaeng may-ari ay ang tunay na dalaga ng pamilya Yu. Yu Kai. Ah! Ako! Hindi pwedeng kanselahin ang kasunduan. Kuya Yunchao, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Una Yunjo. Ang kasunduang ito ay ipinangako ni Lolo Ji noong nabubuhay pa siya. Ganito ka lang basta makansela. Parang hindi mo narerespeto si Lolo. At saka, Kung kumalat ito, makakaapekto rin sa reputasyon ng pamilya Ji. Ang kasal ko. Ako ang bahala. Tungkol sa inyo, Principal Wu. Ano bang hinihintay mo? Gubat iya. Palayasin niyo ang mga ito. Kuya Yunjo, Kuya Yunjo. Paalam! Sige na, si Aoki. Uwi na tayo kasama ni Papa. Dahil maganda ang nakuha mong marka, uwi na tayo. Ipagdiwang natin ito. Uwi tayo't magdiwang. Tungkol naman sa sinasabi ng iba, tungkol sa kasal o hindi, Xiaoqi, huwag mong isipin. Ang mga mayayaman, ang daming rules. Ang aiding you family. Hindi kailangan ng ganitong restrictions. Tama. Tama ang sinabi ni Kuya. Congratulations, ang ganda ng nakuha mong marka. Ay, itong candy, noong bata ako sa orphanage. Madalas ko itong kainin. Pero nang dumating ako sa Nancheng, hindi ko na ito mabili. Salamat! Jiyun Chao, kaibigan kita. Tapos gusto mong ligawan ang kapatid ko? Xiaoqi, maraming masasamang tao ngayon, lalo na ang mga lalaki. Huwag kang magpapadala kay Jiyun Chao. Mukha siyang mabait, pero talagang malalim ang kanyang plano. Huwag kang magpapadala sa isang candy. At Maloko. Naintindihan Montag? Kuya, pagod ka na siguro, nauuhaw ka na. Uminom ka ng tsaa para lumambot ang lalamunan mo. Xiaoqi, Kuya, medyo madaldal siya. Pero hindi naman dapat mamatay. Kung inumin ko ito, makikita ko pa kaya ang araw bukas? Parang medyo kakaiba ito ah. Pero ito ay gamot para ma-neutralize ang lason sa katawan mo, kuya. Ay, sige na. Mukhang ayaw niyang inumin. Sa susunod na lang. Next time na lang natin subukan. Kuya, kung ayaw mong inumin, edi. Kuya, nauuha ka na.
Ang saan na ginawa ng bunso. Kahit lesen pa yan, inumin ka o. Okay ka lang. Xiao Qi. Marunong ka kain diet, yung diet na masarap, inumin mo lang at papayat ka agad. Hindi na kailangan mag-exercise. Meron ka ng 8 pack-ups. Meron naman. Bilis, bilis. Tikman Montag nga ito, kuya. Pero, hindi ngayon ang tamang panahon, kuya. Maghintay ka muna ng konti. Pagdating ng tamang panahon, siguradong ihahanda ko ito para sa iyo. Huwag ka nang kumain. Bakit ka nandito? May isang bagay. Gusto kong humingi ng tulong kay Xiaoqi. Kung hihingi ka ng tulong, bakit ang sweet mo? Sabihin mo na, ano ang kailangan Montag kay Xiaoqi? Kakatanggap ko lang ng balita. Sina Yu Weiwei at Sumansi ay nasa bahay ng Ji para humingi ng paliwanag. Kaya, gusto kong isama si Xiaoqi para harapin namin ito. At tapusin na ang lahat. Sina Yu Weiwei at Sumansi ay pumunta sa bahay ng Ji para humingi ng paliwanag. Parang naghahanap sila ng gulo. Grabe, ito ang pinakamalaking chismis ng taon. Dapat talagang mapanood ko ito ng harapan. Sa lumang bahay ng Jai, tama ba? Tara na, ngayon na. Ito ang pinakamalaking away ng taon. Hindi, ito ay mahalagang okasyon para linawin ang katotohanan at ipagtanggol ang hustisya. Paano ako makakaliban dito? Xiaoqi, magulo ngayon sa bahay ng Ji. Kung pupunta ka doon, Hindi ba't naghahanap ka lang ng problema? ganito na lang. Dito ka na lang sa bahay. Kuya na ang bibili ng keke para sa'yo. Okay? Kuya, ang cake, pwede naman yan anytime. Pero itong live na drama, kapag na-miss mo, wala nang next time. Ay, huwag kang mag-alala. May ginto sa gilid. Hindi. Nandyan si Boss J. Sino pa ang mang-aapi sa akin? Tama ba? Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Xiaoqi. Talagang kapag lumaki na ang babae, hindi na mapipigilan. Ilang araw pa lang siyang nakauwi. Naagaw na ng baboy na Gina yon. Tito, ganito ang nangyari. Kailangan mong ipagtanggol ako. HMP. Si Ji Yunchao talaga, grabe ang kapal na mukha. Boss G, huwag po kayong magalit. Bata pa si Yunchao at mainit ang ulo. Madali siyang mauto ng mga babae. Sayang lang si Weiwei. Alam niya mula pagkabata na siya ang magiging asawa ni Yunchao. Kaya mas pinagbuti niya ang sarili para maging karapat-dapat kay Yunchao. Pero si Yunchao, para sa isang babaeng walang kwenta, hayagan niyang ipinahayag na. Pagkansela ng kasunduan sa kasal. Paano na lang ang aming Vivi pagkatapos nito? Nanay. Tigilan Montag na yan. Siguro talagang hindi ako karapat-dapat kay Kuya Yunchao. Ito, Tia, talagang hindi pinag-isipan ni Yunchao ang ginawa niya. Ang kasunduan ay maliit, ngunit ang reputasyon ng pamilya Ji ay malaki. Ang pag-alis niya sa kasunduan sa harap ng publiko ay tiyak na magdudulot ng sismis. Kung kumalat ang balitang ito, Malaki ang epekto nito sa presyo ng stocks ng kumpanya, hindi siya dapat gumawa nito. pagbalik niya, pag-usapan namin ito. Huwag muna kayong mag-alala. Hintayin natin si Yunchao at tanungin. Baka may misunderstanding lang. Ano pang misunderstanding ang pwede? Ang galing talaga ni NYU. Ang bilis niyang magbaliktad ng kwento sa harap ng mga magulang ko. Ji Yunchao, nagdala ka pa talaga ng babaeng ito sa bahay? Wow, ang init ng ulo. Gusto mo ba ng tsaa para pampalami? Pero grabe talaga ang mag-ina na to. Nang malaman na wala na silang pag-asa kay Ji Yunchao, agad silang sumama. Kay Kuya Jiming nagalit kay Ji Yunchao at nagtulungan sila. Sa malaking palabas na ito, Ano ba sinasabi ng batang tu? Naririnig mo rin ba? MR at MRSG, paano na ang aming Vivi? Sa high society ng Nancheng, sino pa ang magkakagusto sa kanya? Ang buhay niya. Ay nasira na. Tito, Tia, hindi ako humihingi ng iba. Gusto ko lang ng paliwanag mula kay Kuya Yunchao, kung hindi. Wala na akong mukhang ihaharap sa mundo. paliwanag. Paliwanag kung paano niyo ako binigyan ng gamot. O kung paano ka agad lumapit kay Ji Jiming. Para pag-usapan kung paano gawing mas believable. Ang drama ng pagiging iniwan para makakuha ng compensation sa pamilya Ji. Wala nang mukha. Nakita ko pa nga na naglalagay ka ng airdrops bago ka pumunta dito. Sa mga mata mo. Ma, pa, huwag kayong magpadala sa kanila. Pinagtabuyan na sila ni Euriue dahil sa masamang ugali.
Kaya ngayon, sa pamilya G na sila nakatingin. Hindi ganito. Pakinggan niyo muna ako. Ito ang official statement ni LRU Daddy. Hindi nagtagal. Pinatanggal nila kung hindi ko na-save. Wala sana akong ebidensya. Umalis kayo sa bahay ng pamilya G ngayon din. Hindi namin kayo tatanggapin sa aming pamilya. Maari na kayong umalis. Tito, kahit na sila ang may kasalanan. Pero mahirap pa ring ipaliwanag sa mga shareholder ng kumpanya. Lalo na't may kasalukuyang pakikipagtulungan ang kumpanya sa Shanghai Group kung lumaki ang isyong ito. Ang Shanghai Group. Ay baka, Hindi ba yun ang peking kumpanyang pinahanap ni Jimmy Yuan para siraan si Ji Yun-soo? Pero tama ka. Si Jimmy Yuan ang panganay na apo ng pamilya J, pero si Ji Yun-soo ang nagpapatakbo ng kumpanya ngayon. Kaya't palagi niyang gustong Hadlangan si Jaeon Sao. para mabawi ang G Group. Lauji, narinig mo ba? Akala ka obya. Ganito pala ang iniisip ni Minyuan. ay naku, kaya pala sa mga nakaraang taon, pakiramdam ko may mabigat sa kanyang isip. Akala ko ba ganito ang sitwasyon? Tatay, nanay, dahil malaki ang implikasyon nito. Babalik ako ngayon sa kumpanya para ipaliwanag sa Shanghai Group. Tama, bilisan Montag. Hoy, dalaga, sumama Karen. Kai Yunsu, matalas ang mata Montag. Tulungan mo siyang tingnan ang mga dokumento. Ako rin. Tita, baka mga typo lang. Ang makikita ko sa kontrata. Mahalaga rin ang typo. Ang detalye ang nagdidikta ng tagumpay. Baka may makita tayong malaking problema. Sige na. Tara na. Maraming salamat sa iyo. Pahinga ka muna sa sofa. Halika. Okay lang. Asikasuhin mo ang trabaho mo. Presidente G, ito ang kontrata mula sa Shanghai Group. Na-review ko na ito, walang problema sa mga terms. Pirmahan mo na lang. Ito pala siya, sa ibabaw ay isang elite assistant. Pero matagal nang binayaran ni Jimmy Yuan. Kaya pala kahit matalino si Ji Yun-soo, nahulog pa rin sa bitad. Masakit talaga kapag galing sa taong malapit sa'yo. Mahirap talaga itong iwasan. Presidente G, may problema ba? Problema, ang papel ng kontratang ito ay binabad. Sa espesyal na kemikal, kapag hinawakan ito ni Ji Yun-soo, at hindi sinasadyang kamutin ang mata o mahawakan ang bibig, ang lason, ay tahimik na papasok sa katawan. Pagdating ng panahon, mawawalan siya ng lakas at magkakamali sa desisyon. Samantalahin ni Jimmy Yuan para agawin ang kapangyarihan. Grabe ang lason. Presidente G, anong nangyari? Assistantly, 5 taon ka na sa tabi ko. Sa loob ng 5 taong yun, nagkulong ba ako sa'yo? Bala, Presidente G, mabuti po kayo sa akin. Kung ganun, bakit mo ako pinagkanulo? Presidente G, nakamali po ako. Si Yuan po ang may utos. Siya ang nagpili sa akin. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Pumunta ka sa EC para mag-asikaso ng resignation mo. Huwag po, Boss G. Ako po talaga. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho, Boss G. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, ipapasok kita sa kaso. Wow! Ito na yung sinasabi nilang. Ang yabang mo. Subukan ko kaya gayahin para pagdating ng panahon magiging business elite din ako. Ahem. Kuya Mingyuan, tapos na ba? Si Yue Ki. Ano na? Kumusta na ang trabaho? Napirmahan na ba? Boss G, nalaman niya. At tinanggal niya ako. Ano ang sinabi mo? Kuya Mingyuan, ano ang nangyari? May problema ba? Nabigo tayo. Hindi ko alam kung paano. Bigla na lang nalaman ni Ji Yun-soo. Ang kalokohan NG Shanghai Group. Tinanggal din niya si Assistant Lee. Paano nangyari yon? Hindi ba't NASA? Pinakamahalagang bahagi na tayo ng proyekto. Alam ka, UBA? Base sa pagkakakilala ko kay Ji Yun-soo, kapag naaprubahan na ang initial assessment, hindi na siya magbabalik para mag-double check. Bakit bigla na lang? Yue Ki. Siguro si Yue Ki na naman yon. Sigurado ako na yung malandi na yon, ang may pakana nito. Tama, si Yue Ki. Ang weird niyang tao. Mula nang bumalik siya sa Yu family, wala tayong naging magandang araw. Kahit yung mga bagay na hindi alam ni Yu Shikian. Parang may sixth sense siya. Oo. Sigurado ako na siya ang naghasik ng intriga kay Ji Yun-soo. Kaya nasira ang plano mo. Yue Ki, DIBA? Hindi ko siya patatahimikin. Kuya Minyuan, may magandang idea ako. Pwedeng malis si Yue Ki. At masabit din si Ji Yun-soo.
para masira rin ang pangalan niya. Ano yun? Ay, talagang lumalaki na ang mga babae at nawawala na sa kontrol. Ilang araw pa lang si Xiaoqi dito. Nawala na agad ang puso niya. At sumunod na sa iba. Si Ji Yunxiao talaga ang may kasalanan. Aw, ginagamit niya ang dahilan ng paki-check ng accounts at kontrata. Para kunin si Xiaoqi. Ilang araw na siyang hindi umuwi. Dahil wala si Xiaoqi, nawalan ako ng gana kumain. Halos pumayat ako nitong mga nakaraang araw. Sir, dumating na SI Mr. G at Mrs. G. Kuya Yue, matagal na tayong hindi nagkita. G, ano ba? 2. Si Chiaki, ang bata na ito, habang tumatagal ay lalong nagiging kaakit-akit. Matalino at masunurin pa. Naku, buti na lang at nandito siya. Tulungan niya tayong malutas ang malaking problema sa Yunzao. Nako, tita, sobra naman po, wala naman akong nagawa. Kuya Yue, ang dahilan ng pagpunta namin dito ngayon ay para humingi ng kamay ni Chiaki. Tingnan niyo po ang dalawang ito. Bagay na bagay at pareho namang may gusto. Kami po sa pamilya G ay taos-pusong nagmamakaawa na mapangasawa si Chiaki. Bilang manugang namin. Manugang. Pinili ko na ang araw. Maganda ang ika-negatibo, 18 ng buwan na ito. Araw ng kasal, magandang araw para magpakasal. Haha, dapat na tayong magsimulang maghanda. Tama. Dapat na tayong magsimulang mag-ayos. Parang masyadong mabilis, kakauwi lang ni Tsiaki ng ilang araw. Gusto pa sana naming mag-ama na mas matagal pa siyang manatili. Pa mabawi ang mga panahong nawala sa amin. Oon ga. Tita G, malaking bagay ang kasal, hindi dapat madaliin. Tama. Naku, mukhang masyado kaming nagmamadali. Dahil lang talaga sa sobrang gusto namin kay Chiaki, baka maagaw pa siya ng iba. Haha, Bienan, kung masyadong mabilis para sa inyo. Baka pwede muna tayong magkasundo sa engagement. Pwede, pa magkaroon ng panahon ang mga bata, na mas lalong magkalapit. Ayan, sabi ko na nga ba, kung agad-agad tayong nagproposa ng kasal. Siguradong hindi papayag ang pamilya. Mas maganda ang ganitong paraan, unti-unti. Ito ang tinatawag na diskarte sa negosasyon. Magaling ang asawa ko. Talagang matalino. Oh, Kuya Yui, ang hotel. Ay sa Wansheng Hotel na lang, ang kanilang function room. Ang pinakamaganda. At ang araw, heto. Tingnan mo, maganda ang ika-negatibo 6 ng buwan. Puvida. Hahaha. Ang gown, sa Italy na lang tayo magpa-customize. Para mabilis. Ang sukat. Naitala ko na noong nakaraan, ang mata ko ay parang ruler. Hahaha. May listahan na rin ako ng mga bisita, Tito Yue, pakitingnan. Kung may idadagdag pa. Kuya Yue, Kumusta? Naloko tayo. Lolo, bakit ka nasa panaginip ko? Baka dahil sa pressure sa trabaho. Balang-galang. Kita mo, ito ang espesyal na. Red string na hindi mapuputol kahit kidlat. Lolo, hindi patas, alam mo ba? Nalabag sa batas ang arranged marriage. Huwag kang mag-alala, makinig ka muna, ang kabilang panig ay. Pero isang gwapo at tapat na binata, isang diamond na eligible bachelor. Hindi importante ang pera, ang mahalaga ay itinuturing kong basura ang kayamanan. Hindi lang yan, mayroon pa siyang 8 pack-abs, at ang pinakamahalaga. Magaling din siya sa kama. Lolo, alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Ang ganda ng pagkakatali ng pulang sinulid, napakagaling. Balang araw, bibigyan kita ng mas maraming Chinese at Russian cigarettes. Mas maganda yan, enjoyin mo na lang. Balita, 2 malalaking negosyo sa South City. Ang G Group at U Group ay magsasama sa isang malakas na alyansa. Magkakaroon ng kasunduan sa pagpapakasal sa mga susunod na araw. Yuki, kinuha mo ang lahat sa akin, at ngayon gusto mong magpakasal ng marangya? Panaginip lang yan.
Kamusta? Mayroon akong isang napakasensasyonal na balita. Si UP, ang anak na babae ng U Group, ay pumatay ng tao. Salamat sa inyong lahat. Congratulations, Chairman G. Congratulations sa Bagong Kasal. Ang ganda ng pagsasama ng binata at dalaga. Punay na pinagtagpo ng langit. Napakaswerte namin na makuha niyon, Zhao, ang isang babaeng tulad ni Xiaoqi. Isang mabuting babae, isang biyaya para sa pamilya G. Oo, tama. Sino-sino ang mga to? Bakit sila nandito? Ay, parang may masamang balak ang mga to. Parang may masamang intensyon sila. Oy, bihira kayong bisita. Mga kapatid, hindi kayo inanyayahan. Ano ang pakain ninyo? Ete, ang sama naman ng sinabi mo. Sa ganitong importanteng okasyon, syempre narito ako para batiin kayo ni Kuya Yunzao. Ang ganda ng selebrasyon, pero parang masama ang panahon ngayon. Sana maging maayos ang engagement party mo, et huwag sana may mangyaring masama. Bakit ganyan ang sinabi niya? May okasyon sila. Ang sama ng sinabi niya, hindi maganda. Xiaoqi, nakita mo Montag si Mingzeng? Mula kaninang umaga. Hindi ko siya nakita at hindi rin siya makontak. Wala, Dad. Kahapon pa sinabi ni second brother na maaga siyang darating ngayon. Para suportahan ako. Kakaiba, too. Sabi ni Ming Chuan, hindi rin siya makontak. Kahit mahilig siyang maglaro sa mga importanteng bagay, hindi siya nakukulang. Baka may nangyari sa kanya? Ito, Ming Chuan, nakontak Montag na si Mingzeng? Dad, may masamang nangyari kay Mingzeng. Ano? Dad, Mingjang, gumising ka Mingjang. Mingzeng, ano ang nangyari sa ayo? Dad, huwag kang mag-alala. Tatawag kami ng ospital. Ano? To? Bakit ganito si Mingzeng? Director Yue, hindi namin alam. Kaninang umaga, hinain niyang Master Mingzeng. Yung pulang bola-bolang pinadala ni Miss Yuki. Tapos sabi niya maaga pa, magpapahinga muna siya. Pero, Kanina, nung kumatok si Young Master Ming Xuan, walang sumagot. kaya ginamit namin yung spare key. Pagbukas namin, ganito na ang itsura niyang Master Mingzeng. Naku, kuya, ano ang nangyari sa iyo? Et, kahit galit ka sa amin, galit ka kay Papa. Dahil hindi ka agad nakita noon, pero hindi mo naman. Pwedeng gawin, to kay kuya. Tunay na minahal ka niya. Bilang kapatid. Ano ang ibig mong sabihin? Yung pulang bola-bola, pinagawa namin sa hotel. At kinain din namin lahat. Walang nangyari sa amin. Gusto mo bang isi kay Xiaoqi ang sisi? Tama. Yu Weiwei, kayat anong plano mo? Hindi ito ang panahon para pagbintangan si Xiaoqi. Naku, Ming Xuan, nakalala lang si Weiwei. Et saka, bola-bola lang kinain ni Mingzeng kanina, natural lang magduda. Kapag namatay si Yue Mingzeng, Yue Qi. Hahamakin ka ng lahat. Mingzeng. Malala, umalat na ang lason sa katawan ni Kuya. Kahit dalhin pa sa ospital ngayon, huli na. Ate, anong gagawin natin ngayon? Ako na ang bahala. Haha, kaya Montag? Estudyante ka lang. May ganyang kakayahan ka? Xiaoqi, hindi naman sa hindi ka naniniwala ni Papa. Pero sobrang delikado, too. Xiaoqi, kaya mo ba talaga? Ako na ang bahala. Dito, kahit mabilis pa ang ambulansya, aabutin ng kalahating oras. Hindi ako yung pa rin pagkagaya Kuya. Subukan na natin. Si Xiaoqi. Yunju, balif KBA? Buhay anay Mingzhang tu, hindi biro. Kapag may nangyari pa sa kanya, Pagsisisihan natin, tu. Oh, Kuya Yunju. dalhin na lang natin si Kuya sa ospital. Naniniwala ako kay Xiaoqi. Kung may mangyari man, ako ang sasagot. Tama, naniniwala rin ako kay Xiaoqi. Talagang pinayagan mo yang batang yan? Kapag namatay si Yu Mingzeng, papatayin ka. Ni Ji Yunju. Kayong lahat, itong paraan ko sa paglunas ay lihim na pamamaraan. Lumabas na kayo. Anong karapatan mong palisin ako? Gusto mo bang samantalahin ang sitwasyon para gawan ng masama si second brother? Ito nanga. Paano kung hindi mo siya maligtas tapos sisirain mo ang ebidensya? Paano na yon? Kailangan naming bantayan dito. Lumabas. Lumabas kayong lahat. Si Xiaoqi ang nagliligtas ng buhay. Huwag niyong istorbohin. Manager, palayasin niyo silang lahat. Yuchi, oh Yuchi. Magpatuloy ka sa pagpapanggap. Kapag namatay si Yu Mingsheng, tingnan natin kung paano mo haharapin yun.
Hindi makakatakas sa kasong pagpatay ikaw at si Jiyon Chao. MGA Boss, sila po. Xiaoqi, ano ang gagawin natin ngayon? Kailangan ba ng tulong ng papa mo? Huwag kang magpanik, Papa. Mataba si second brother. Matagal bago kumalat ang lason sa katawan niya. Isang tabletas lang ang kailangan. Hindi pa ito ang tamang oras. Kapag dumating na ang pagkakataon, tiyak na ihahanda ko ito para sa iyo. Ah, yun pala ang ibig mong sabihin sa hindi pa tamang oras. Alam mo, na pala. Ting, si Yu Weiwei at ang mga kasama niya may masamang balak. Hindi sila susuko ng ganun kadali. Hinala ko, hindi lang nila gustong saktan si second brother, may dala rin silang reporters. Naghihintay lang sila ng headline na hija ng pamilya Yu. Lasonan ang kapatid na lalaki. Pero ang antidote na ito, hindi lang nakakapag-detox. Pwede ring magpametabolize ng sobrang taba sa katawan ni second brother. Parang blessing in disguise na rin. Nakita niyo? S.A. susunod. Huwag niyo nang api-apihin ang kapatid ko. O hindi niyo alam kung paano kayo mamamatay. Hindi po, hindi po. Miss Yue Weiwei, ano pong nangyari kanina? Balita po namin, bigla raw nakasakit si Ji Yu Mingsheng. Malala po ba? Bakit hanggang ngayon, wala pang dumadating na ambulansya? Hindi namin alam ang nangyari sa second brother ko. Bigla na lang siya humina. Gusto naming dalhin siya sa ospital. Pero sabi ng ed ko, espesyal na araw niya ngayon. Hindi pwedeng maantala ang swerte niya dahil kay second brother. Kung may mangyari man sa kapatid kong lalaki, paano na lang ako mabubuhay? Naku, para lang sa engagement, pinabayaan pa ang buhay ng sariling kapatid. Maganda man si Yuki, ang sama pala ng ugali. Oo nga, parang intentional killing na yun. Ano ba sinesebi nayo? Walang ebidensya. Bakit kayo madaling maniwala? Ay, sandali lang akong nawala. Nagdrama na pala kayong lahat. 8. Second brother. Kuya, halos hindi na siya makahinga. Kahit hindi mo pansinin ang pagkakapatid, hindi mo dapat hadlangan ang pagdadala sa kanya sa ospital. Yu Weiwei, ang galing mo talagang magsinungaling at baliktarin ang katotohanan. Talagang gumagaling ka na, ano? Akala mo ba? Kulang ang trending ngayon? Gusto mong sumabak at bigyan ang mga reporter ng mas malaking balita. MS Yuki, ibig mong sabihin, nagsisinungaling si MS Yu Weiwei. Kung gayon, ano talaga ang kalagayan ni MR Yu Mingsheng ngayon? Bakit hindi pinapayagang dalhin sa ospital? Hospital. Hindi na kailangan yan. Narinig niyo ba lahat? Inamin niya. Ni hindi niya pinapayagang dalhin sa ospital ang kuya ko. Ang ibig kong sabihin, okay na si kuya. Pasensya na, nabigo ka. Okay na? Paano nangyari yun? Yuki, hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin? Nakita ko na, hindi na makakilos si Mingsheng. Hindi Montag PA-rin BA aminin? Hala, ano to? Anong nangyayari? Sino ba itong gustong-gusto akong tawaging tatlo? Paano nangyari, tu? Hindi, imposible. Paano Montag? Peke, tu. Piklaha, tu. Yue ki. Saan Montag nakita yang impostor na yan? Para lang makaligtas, wala ka nang hindi ginagawa. Hindi yan ang kuya ko. Oo, hindi yan si Mingsheng. Sino KBA talaga? Bakit mo ginaya ang anak ko? MSU, ang pangit naman ng pagpapalit mukha mong yan. Halata na eh. Hindi naman bulag ang lahat. Kahit medyo kamukha niya ang pangalawang anak ng Yu family. Pero siya, Mingyuan, ano NG kalokohan yan? pagpapalit mukha? Mukhang masyado kayong nagugwilty sa mga kasalanan nyo. O baka naman kayo ang may kagagawan ng sakit ko, kaya sigurado kayo na hindi ako makakatayo sa harap nyo tulad ngayon? Nga, sigurado sila na malapit nang mamatay si Yu Ershao. Baka talaga sila ang may pakana? Malamang nagtatanong kayo kung anong nangyari kanina. Ay, play ang CCTV footage ng penthouse suite mula Siyam hanggang 1:00 ng umaga. Siege, Ersche. Ang sama naman. Dios K.O., anong klasenta, tu? Kayang-kaya pala nila. Ngayon, sino ba talaga ang masasamang tao na nagsabuatan laban sa pamilya? At nagsinungaling pa? Grabe! Sila talaga ang naglagay ng lason. Tapos pinarat hanggang PAZMS, Yuki. Yue Weiwei, pinagtizan kita ng paulit-ulit. Pero lalo kang naging mapang-abuso, hanggang sa buhay ng kapatid mong lalaki. Ay pinagplanuhan mo rin. Papa, pakinggan mo ako. Hindi ganito ang totoo.
Si Jimmy Yuan, siya ang pumilit sa akin na gawin ito. Wala akong magawa, Papa. Mingyuan, sobrang nabigo ako SIO. Nakipagsabuatan ka pa sa mga dayuhan. Papatayin ang anak ng kaibigan ng pamilya. At pinatangan mo pa ang magiging asawa ng kapatid mo. Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Nabigo? Ha ha ha. Ako ang dapat na mabigo, hindi ba? Ako ang panganay na apo ng pamilya G. Bakit? Sa huli ang kumpanya ay ibibigay. Sa batang ito na pamahalaan? Bakit? Gago! Ang pagpili ng tagapagmana ay hindi kailanman nakabatay sa pagkakasunod-sunod ng kapanganakan. Kundi sa kakayahan at ugali. Sa 3 taon ni Yun Chao na namahala sa grupo, ang kita nito ay tuloy-tuloy na tumaas ng 30%. Ikaf naman, ha? Yung proyekto sa Timog Silangang Asya. Ilan ang natalo mo? Gusto mo bang sabihin ko sa harap ng lahat? Tumawag ng mga tauhan. Hawakan ang 3 ito. Tawagan ang pulisya kaagad. Mga kaibigan sa media, pasensya na. Nakakita kayo ng isang katawa-tawang palabas. Pero ang magandang balita ay, Salamat sa aking kapatid na babae. nalutas na ang lason ko at tumayat pa ako. Pakiramdam ko, pwede na akong bumalik sa showbiz. Tingnan mo ang yabang niya. Sana, pinahirapan pa natin siya ng matagal. Okay lang, marami pa tayong pagkakataon na magkita. Alaynan, Emma Yukay. Ngayon, itutuloy na ba natin ang ating kasunduan ng pag-iisang dibdib?